Eto, pag-usapan natin si Tamba. Ha? Etong si Tamba na diktador na takot sa kalaban. Oo, hindi alam mo itong mama na to, ayaw nito ng kalaban. Ha? Ang gusto nito, alisin ang mga kalaban. Harasin ang mga kalaban. Tingnan po natin. Ito. Hindi mahalaga sino ang pumirma sa Manifesto of Support para sa pagpapatuloy ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Hindi raw mahalaga kung sino ang sumuporta sa manifesto na sa pagsuporta ng pagiging House Speaker ni Tamba o pagsuporta sa kanya. Importante po 'yon. Yan po yung sinasabi nila, hindi ito importante. Alam mo kung bakit? Ayaw nilang ma-identify kay Tamba. Kasi nga, meron na sumabog na baho eh. Binuking na sila ni Chanco. So alam naman nating lahat na pag ikaw ay sumusuporta kay Tamba, pinapaliguan ka ng pera. Sa pangalang nire-release yung pondo ng proyekto. Pero sa katunayan, pork barrel po. Lagay yan. Para kayo sumunod sa agenda ni Tamba. I-release namin yung pondo, yung pera para sa proyekto mo. Basta isulong mo yung linyada ko. Isulong mo yung direksyon ko. Hindi po ako may sabi niyan si Chanco. Kahit nga impeachment eh. Di ba? So ayaw nilang malinya. Ayaw nilang masabi na kami sumuporta kami sumusuporta kay Tamba. Yung iba tahimik lang. Bakit? Lalabas na mukha silang pera. And at the same time, nakita naman natin ang hagupit ng taong bayan. Marami po na nagkamaling sumuporta kay Tamba. Yung mga tao nga dyan sa Quadcom, halos naubos sila. Bakit? Nagalit ang taong bayan sa kanila dahil sa pagsuporta nila kay Tamba. Sa 20th Congress, ito ang iginiit ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Nakaw yung anak ni Abante, ang ganda-ganda. Si Princess. Parang hindi bagay sa'yo yung pangalan. But anyway, hindi raw importante yung kung sumuporta man sila kay Tamba or hindi. Talaga lang? Hindi sa pilitan? Puwe? Niloloko nyo ba taong bayan? Anya sa Kamara, hindi sapilitan ang pagsuporta at kusang loob na desisyon ng bawat kinatawan. Ito rin ay iginagalang na... Una, hindi daw sapilitan ang pagsuporta kay Tamba. Prinsipyo daw. Hindi pinipilit. Pangalawa. Kusang loob. Pangatlo. At iginagalang ng liderato. Pang-apat. Okay, sige. Tanong. Sino bang nakalaban ni Tamba? Diyan para siya yung naging congressman. Di ba wala? Anong sinasabi? Diba? Kung hindi ako nagkakamali, sinabi ito ni BP Sara at sinabi din ni Tebes na ito si Tamba raw. Kung hindi ako nagkakamali isa sa kanila nagsabi niyan o silang dalawa nagsabi niyan na ito raw si Tamba ayaw ng kalaban. Dahil gagawa niya ng paraan, lalagyan, tatakutin, kung ano man. Basta ayaw niya ng kalaban. Di ba nangyari? May kalaban ba siya nung tumakbo siyang congressman? Di ba wala? Ngayon din. Anong ginagawa nila kay BP Sara? Alam naman natin may pangarap. May pangarap na maging di umanong prime minister to si Tamba or presidente. May pangarap ito.
At ang balakid sa pangarap ni Tamba ay si BP Sara. So sa madaling salita, si Tamba hindi kayang lumaban ng patas. Ang kaya ni Tamba, tanggalin ang kalaban. Dahil mahina po talagang nilalang yan si Tamba. Una, hindi minamahal ng tao. Ipokrito. Mata pobre. Anak mayamang napakataas na kala mo kung sinong napakagaling. Yeah. Ay, hindi gusto ng taong bayan eh. Anong alam lang yan? Politika. Traditional politician yan. Trapo. Bayad dito, bayad doon, ayuda dito, ayuda doon, tanggal dito, tanggal doon. Takot dito, takot doon. Yan si Tamba. Ang liderato ng House of Representatives na si Speaker Romualdez. Ginawa nito ang pahayag matapos na aminin ni House Deputy Speaker Cebu 5th District Representative Duke Frasco na hindi ito pumirma sa Manifesto of Support para kay Speaker Romualdez. Hindi siya pumirma. Si Frasco hindi po pumirma sa suporta kay Tambaluslos. Anong ginawa ni Tamba? Dagdag pa ni Attorney Abante, 285 ng mga kongresista ang nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapatuloy ng liderato ni Speaker Romualdez. 285 naman pala. Ilabas mo yung pangalan kung sino-sino yan mga yan. Sinabi nyo rin yan eh. Ang dami nyo na nga suporta tungkol dun sa impeachment eh. May first complaint, hindi pumustro. May second complaint, hindi pumustro. May third complaint, hindi pumustro. Tapos nung nagkabayaran pala, ginawang pork barrel, biglang nagpustro. Sa madaling salita, walang suporta si Tamba. Ngayon, nagsasalita na naman kayo, may 285 na suporta. Totoo ba yan? Pero kahit na sabihin mo may 285 na suporta yan, ayaw pa rin yan. Gusto niyan, hawak niya sa liig. Pag hindi niya hawak sa liig ang congressman, ito. Kita mo anong ginawa kay Frasco. Para sa 20th Congress. At kabilang anya sa may matibay na suporta ang mga kinatawa ng distrito sa rehiyon ng Central Visayas. Yan mo, tiniwalag si Frasco sa NUP. Samantala, inihayag naman ni National Unity Party o NUP President at Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villaferte na itinitiwalag si Congressman Frasco mula sa partido. Ito ay dahil sa desisyon nitong huwag suportahan ng House Speaker. Kita mo? Itiniwalag dahil sa desisyon nitong ayaw suportahan ng Speaker. Galing mismo sa inyo. Kahit ba sabihin natin nasa rules yan ng partido ninyo. Kung kayo ay talagang nire-respeto nyo ang bawat member, kung talagang kayo ay hindi namimilit ng suporta, bakit ititiwalag nyo yung iba ng opinion sa inyo? Iba ang pagtingin sa politika. Sabi, pambihira naman, no? Tingnan nyo, kayo mismo, inaamin nyo na, kinokontradict nyo sarili niyo. Kayo mismo inaamin nyo, makasinungaling kayo. Paglabag umano ito sa opisyal na posisyon ng NUP na pagsuporta sa pagpapatuloy ng liderato sa Kamara. Wala pang reaksyon si Congressman Frasco sa akbang na ito ng kanyang partido. Rosalie. Di ba? Anong palusot? Di ba? Nasa ano yan? Nasa rules ng partido. Di ba? May kamay dyan si Tamba. Gaya na sinasabi nila. Walang nangyayari sa Kamara nang walang kamay si Tamba. Huwag niyo sasabihin na hindi yan ni Tamba. Hindi yan nakagustuhan ni Tamba. Hindi po pinipilit si Frasco sa sumuporta. Pero itiniwalag. Di ba? Lahat naman. Parang si Marcos. Hindi, ayaw ko ng impeachment pero may impeachment. Ayaw ko ng EDCA pero nagka-EDCA. Ayaw ko ng ICC pero nagkaroon ng ICC. Yang sila magpinsan, hindi niya kaya panindigan. Weak yan dalawang yan. Hindi nila kaya panindigan yung kanilang gusto. Dahil alam nila yung kanilang gusto ay hindi maganda. Galawang itim. Galawang may masamang binabalak.
Kasi kung maganda yung paninindigan nila, magsasalita sila, hindi ko gusto yung ginawa mo, mali yan. Mali yan. Oh, wala eh. Tahimik. Tapos yung ibang tao, magiging attack dog niya. Maya-maya, malalaman mo. Yung vlogger, may demanda na. Bakit? Galing kay Tamba. Yung isa, itinawalag. Bakit? Galing kay Tamba. Yung isa, ginigipit. Bakit? Dahil kay Tamba. Iba sinasabi, iba ginagawa. Ganyan yung magpinsang Marcos at Tamba.